Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ICC formal na po na nagsampa ng kaso kay Tatay Digong ng 3 counts of murder. Bakit 3? Hindi ko rin alam. So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Last March 2025, ngayong taon, ay dinakip at pinadala doon sa The Hague, the Netherlands, si Tatay Digong para po harapin ang kanyang mga kaso, crimes against humanity at kung ano-ano pa. Sa ngayon guys, marami silang ginawang mga delaying tactics, may cognitive problem daw si Tatay Digong, hindi daw fit mag-stand ng trial according sa kanyang legal team, Pero sa ngayon, sa balita nito ni Michael King, formal nang kinasuhan ng persecution ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 3 bilang ng murder ayon sa isang inedit na dokumento nilabas ngayong Lunes ng gabi. Base po ito sa ICC guys, hindi ito gawa-gawa. So tignan natin ano bang nakalagay dito, hopefully Para ito may website po ito. Well documented. Bakit hindi ma-open? Baka okay, medyo mabagal lang ang load ng phone ko. Ito guys kasi nag-apply sila ng interim release, pero sa palagay ko gusto na talagang tapusin si Tatay Digong ng ICC ang kanyang mga kaso. Medyo for security purposes to. That's why medyo matagal, Continue lang tayo, guys. Okay, sa website. Medyo marami siguro nag-access siguro dito, Kasi kung di tayo makapasok, wala tayong magawa, Grabe ang security ng Cloudflare. Akala nila So, mangyayari dito guys, kung may kaso ni si Tatay Digong doon, formal nilang kinasuhan ng 3 counts of murder, ay mapipilitan po ang abogado ni Tatay Digong na iharap magtuloy ang kaso. Ito po ang dokumento na pinalabas ng ICC kagabi, So, pre-trial chamber 1, Judge Lilia Anantilla Motok, and then Judge Rene Adelaide Sophie Alambini Ganson and Judge Maria Del Socorro Flores Lera in the case of prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Okay, medyo marami pala ito, So, ang lang natin dito na hindi po ito fake news, At saka dapat nila pong harapin ni Tatay Digong ang kaso na 3 counts of murder, So ito, na count 1, basahin lang natin ito, may perma na to Murder is a crime against humanity in Davao City during mayoral period of the 19 victims incidents way back 2013 to 2026. Mayor pa si Tatay Digong. Count 2. Murder as crime against humanity, high value targets location across Philippines during presidential period of 14 victims of incident, 10 to 14 around, okay, mga adik ito siguro. Count 3, attempted murder as crime against humanity in barangay clearance operation location in the Philippines during pagkapangulo ni Tatay Digong. So, hindi ibig sabihin guys na guilty na si Tatay Digong, Ang ibig sabihin lang ito na binasahan siya ng sakdal, okay? It may take years para po ma-found guilty si Tatay Digong or innocent, So at least kumugulong na po ang kaso guys, walang delaying tactics dito sa ICC, So napapakita lang ang hustisya sa ICC ay may justice talaga, hindi po masulsulan ng pera or influensya. Kita nyo guys, ang date, September 22, 2025. Okay, International Criminal Court, English, So, yun lang po guys. Paki-like lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe sa channel ko kung bago lang kayo. Maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys. I love you all.